Kinabukasan ay maagang nagising ang mag-asawa. Kasalukuyan silang kumakain ng almusal na inihanda ni Joaquin para sa kanila. Sinangag, itlog, at hotdog ang niluto nito, subalit takam na takam pa rin siya. Pinagtimplahan din siya ng gatas ni Joaquin kaya sobrang natutuwa ang puso ni Zenaya. Nang makita naman ng lalaki na ubos ng pagkain sa plato ng asawa ay agad nitong kinuha ang tinimpla nitong gatas at pinainom ang asawa. "Inumin mo ito, wife. Gatas for you and for our baby," nakangiting sabi ni Joaquin. Kinuha naman ni Zenaya ang baso at ininom yon. "Thank you, Habi." Hindi pa rin talaga nasasanay si Joaquin na tawagin ni Zenaya siyang Habi. Tumitibok pa rin ang puso niya ng mabilis kapag naririnig yon sa babae. Kahit na ilang beses niya pa yung narinig mula sa asawa ay hindi pa rin talaga siya nagsasawang pakinggan yon. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Joaquin. Habang nakatitig sa asawa, dahan-dahan niyang inunat ang kamay niya at pinunasan ng gatas sa labi ng babae. Hindi naman niya mapigilan ang sarili nang malipat ang mga paningin niya sa mapupulang labi ng asawa. Sobrang nakakatempt ito. Kaya ang ginawa niya ay hinila niya na lamang si Zenaya. Nilapit ang muka sa kanya at sandaling hinalika ng mariin. Wala pang ang 1 minuto ay nilayo na ni Zenaya ang ulo nito sa kanya. "Baka makita tayo ni Greta, naroon pa naman siya sa sala." Bulong ni Zenaya sa asawa kaya napangisin lamang si Joaquin. Saka napailing. Hindi nila namalaya na narinig pala ni Greta ang pangalan kaya dali-dali itong pumasok sa dining area. "Ate Zenaya, hinahanap niyo ko. Narinig ko kasi ang pangalan ko," inosenteng sabi ni Greta. Kaya natawa ng mahina si Zenaya. "Hindi baka guni-guni mo lang yon," sagot ni Zenaya kaya napailing ang dalaga at napakamot ng ulo. "Narinig ko talagang pangalan ko. Anyway, nakahanda na pong mga briefcase niyo sa sala." Napatangong dalawa at nagpasalamat kay Greta. Nang mawala sa paningin nila si Greta, ay sandaling kinurot ni Zenaya ang tagiliran ni Joaquin. "Ikaw talaga, nakaisa ka na sa akin kagabi bulong nito sa lalaki. Bumuso si Joaquin sa hinalikan na lamang ang asawa ulit sa pisngi. "Sinusulit ko na lang kasi ang sabi ng doktor. Hindi na raw tayo makakapag-make love kapag malaki ng tiyan ni mommy," nakangiting sabi ni Joaquin sa asawa. Magsasalita pa sana sa Zenaya nang tumunog ang telepono ni Joaquin sa gilid ng mesa. Kinuha ng lalaki at sinagot ang tawag. "Sige, pupunta na ako. Ngayon din," sabi ni Joaquin at binaba ang telepono. "Mukhang may emergency sa kumpanya. Gusto mo bang sumabay sa akin? Ihahatid kita sa ospital." Alok na lalaki subalit napailing si Zenaya. "Hindi na kailangan, Habi. Meron din kasi akong gagawin. Mauna ka na." "Mukhang importante ang tawag na yon," sagot ni Zenaya at hinila ang wheelchair ng asawa palabas ng dining area. Naroon naman si Butler James na nakaredy na upang ihatid ng asawa sa kumpanya. "Aalis na ako, wife. Mag-iingat ka palagi. Mahal kita," paalala ni Joaquin kaya napasquat sa Zenaya sa harap ng lalaki. "Mag-iingat ka rin. I love you always." Hinalika ni Zenaya si Joaquin sa labi sa kanapangiti. Tumayong babae sa kakinawayan ng asawa. "Ingat, Habi." Sa sandaling makaalis si Joaquin sa mansyon ay agad na kinuha ni Zenaya ang kanyang cellphone upang tawagan ng isa sa kaibigan niya noon sa pinagtatrabahuhan niyang ospital sa US. Si Maribel na in charge sa CCTV footage ng ospital. Ilang ring lamang ay sinagot na ni Maribel ang tawag niya. "OMG, Dr. Miracle! Kamusta? Napatawag ka?" Masayang bungad ni Maribel sa kanya. "I am okay, Mari. Ikaw? May hihingin lang sana akong pabor. Busy ka ba ngayon?" Tanong ni Zenaya sa babae. "Okay lang naman ako at hindi. Hinding-hindi ako magiging busy pagdating sa'yo," natutuwang sabi ni Maribel kay Zenaya. "Well, hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Naalala mo ba yung niligtas ko sa bar noon? Yung nagngangalang Brian Abone. Hindi ba't medyo nahihiwagaan ka doon?" Tanong ni Zenaya kaya kaagad na sumagot si Maribel. "Oo naman, kilalang kilala ko pa siya." "Bakit? Anong meron kay Brian Abone? Matagal ko na nga hindi nakikita yon and he's really creepy talaga. Pwede ko bang makuhang copy ng CCTV footage noong
month of July to August. Huminga ng malalim si Sinay at piping na nalangin na sana meron pang copy ang hospital ng footage nun. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Ilang segundong nakalipas ay nagsalita ulit ito. Let me see. Pero kung ang tinutukoy mo ay mukhang mahihirapan tayong i-revive ang copy nito. Kasi sobrang tagal na rin naman ang nakalipas. Paliwanag ni Maribel sa kanya. Pero titignan ko, sana nga lang ay okay pang soft copy. Just give me a minute para hanapin ang copy ng footage. Ano bang nangyayari? May problema? Nag-aalalang tanong ni Maribel. Wala naman, gusto ko lang talagang malaman kung nasan ngayon si Brian Abone. Palaisipan din kasi sa akin kung nasan siya. Salamat Maribel, maasahan ka talagang kaibigan. Nakangiting sabi ni Zenaya. Uy, ikaw naman ay maasahang kaibigan din. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung panahon na gipit ako at nagsisimula pa lang sa trabaho. Kung wala kay baka na-depress na ako dito, sabi ni Maribel habang hinahanap ang files noong. Naku, mukhang corrupted ang files nito. Sobrang tagal na rin kasi ito. Hindi rin ako marunong kung paano i-fix ang soft copy nito. Pasensya na, Dr. Miracle. Malungkot na sabi pa ni Maribel. Subalit hindi naman yun ang pinroblema ni Zenaya. Okay lang yon, Marie. Just send me the files to my email at ako na lamang bahalang mag-ayos niyan. Meron din kasi akong kaibigang expert sa ganyan. Ang pag-ayos ng corrupt na mga files ay sisiw lamang sa kanya. Huwag ka na malungkot dyan, Marie. Sobrang nagpapasalamat ako dahil sa tulong mo. Malaking bagay na nakuha mong soft copy ng CCTV footage. Nang marinig yun, ninatawa ng mahinang babae sa kabilang linya at napahinga ng maluwag. Ay, salamat. Mabuti naman. Sige, isisend ko na lang ang soft copy sa email mo. Yun lang bang ipapagawa mo? Wala ka na bang kailangan pa? Tanong ni Maribel kaya naman napailing si Zenaya. Wala na. Maraming salamat talaga, Marie. You're always welcome, Dr. Miracle. And congratulations nga pala sa tinayo mong hospital sa Pilipinas. Regards din sa medical team nyo. Ingat kayo palagi dyan. Paalam ni Maribel sa kanya. Palagi ka ring mag-iingat, Marie. Salamat talaga. Matapos na maputol ang tawag, ikaganyang tinawagan si Sky. Ano problema, may Miracle? Tanong na lalaki. Nasaan ka? May bibigay akong soft copy ng CCTV footage sa ospital kung saan na-admit si Brian Abone. Ang problema, nakorap to since sobrang tagal na rin. Pwede mo ba itong maayos? Tanong ni Zenaya. Nasa apartment ako. Sige, isend mo na lang sa akin ang file. Ayos. Sobrang boring ngayon. Mabuti tumawag ka sa akin. Salamat naman at matrabaho ako ngayon. Send money sa bank ha? Birong sabi ni Sky. Huwag kang mag-alala. Ililibre na lang kita na paborito mong Korean barbecue mamaya. Pero syempre kapag na-restore mo ng CCTV footage na isasend ko sa'yo. Easy, ako nang bahala sa lahat. Isa't kalahating oras ang nakalipas na makarating si Sinaya sa apartment ni Sky. Tagong apartment yon kung kaya't hindi ito makikita na kung sino. Unless alam na mga tong lokasyon ng apartment. Akalain mo isang restaurant lamang ngunit sa likod pala nito ay nirerentahang apartment. Yun ang gusto ni Sky dahil ayaw niya ng ingay, pati na't hindi siya maistorbo sa trabaho niya. Isang oras na niyang tinatrabaho ang soft copy ng CCTV footage na binigay sa kanya ni Dr. Miracle. Ngayon ay paupo-upo na lamang siya tinihintay na mag-loading ang footage. Kung totoo sobrang madali lang naman sa kanyang tinatrabaho niya. Kung kaya't pa-chill-chill na lamang siya. Nakarinig ng mahinang katok si Sky kung kaya't mabilis niyang binuksan ng pintuan ng apartment. Alam niyang si Dr. Miracle na yon dahil kanina nag-text ito sa kanya na pupunta ito sa apartment niya. Nang makita niyang babae, ay akmang yayakapin na sana niya ito subalit hinawakan ni Sinaya ang mukha niya at tinulak papasok siya sa loob. Napakasama mo talaga sa akin, Ate Miracle. Hug lang naman kasi na-miss kita. Reklamong saad ni Sky sa babae. Tumaas ang labi ni Sinay at napangiti. May gagawin tayo at seryosong trabaho yon. Alam mo naman siguro yon, hindi ba? Ngumuso naman si Sky. Kinuha ang isang box ng chocolate at ibinigay yon sa babae. Alam kong gustong gusto mo itong chocolate kaya binilhan kita. Napangiti si Sinaya at excited na kinuha ang box ng chocolate. Alam na alam talaga ni Sky kung anong brand ng chocolate ang gusto niya. Maraming salamat dito, Sky.
Nasisiyang sabi niya sa lalaki. Pero hindi ako pumunta dito para kumain ng chocolates. Kung hindi kakamustahin ko CCTV footage na pinaayos ko sa'yo. Paalala ng babae. Umikot ang mga mata ni Sky sa kanapatango. Oo na. Alam ko hindi naman maapektuhan ng pagkain ng chocolates mo sa trabaho ko. Di kumain ka habang nakikinig sa akin. Habang nagsasalita, kinuha ni Sky ang isang upuan na nandoon sa tabi ng mesa. Binigay yun sa babae, kaya umupo agad si Zenaya. Hindi maiwasan ni Zenaya ang mamangha sa setup ng workplace ni Sky. Nasa harapan nila ang napakalaking monitor na abot hanggang sa kisame at RGB na keyboard. Puno rin ng asul na ilaw ang buong paligid. Kita rin niyang mga codes na nasa screen at mga symbols na hindi naman niya maintindihan. Talagang sobrang nakaka-proud ang lalaking ito. Napaka-genius pagdating sa teknolohiya. Ginisihan ni Zenaya si Sky. Napakagaling naman talaga ni Sky. Sobrang proud na proud ako sa'yo. Talagang nag-mature ka na. Namulang pisngi ni Sky nang marinig ang sinabi ni Zenaya sa katinakpan ng dalawa niyang kamay ang mukha. Ate Miracle, 22 taong gulang na ako kaya matured na ako. Hindi na ako yung 18 taong gulang na lalaki noon. Natawa ng mahina sa Zenaya. Halatang halata kasi na nahihiya sa kanyang lalaki. Nang makabawi sa pagkahiya ay kagad na sumeryoso si Sky. Umupo ng maayos sa kanyang upuan at nagsalita. Change topic na nga Ate Miracle. Tinutukso mo na naman ako eh. Ano nga bang gusto mong i-check dito sa footage? Saktong naayos ko na to nang dumating ka. Hininto ni Zenaya ang panunukso kay Sky at nilipat ang paningin sa malaking monitor na nasa harapan nila. Gusto ko sanang i-check mo ang video kung nasan si Brian Abone sa footage. Hiningi ko kasi ang CCTV footage na pinagtrabahuhan ko sa US na kung saan na-admit si Brian Abone. At dahil ilang taon nang nakalipas ay nakurap ng file. Ang date is July. Pwede ba nating makita yon? Tanong ni Zenaya. Pwede Ate Miracle. Wait lang, hanapin ko. Mabilis na pinindot ni Sky ang keyboard na nasa harapan at seryosong tinarabahong inuutos ng dalaga. Si Brian Abone. Seryosong bulong pa ng lalaki. Si Brian Abone talagang hindi gusto ni Sky noon. Nararamdaman ng lalaki na mayroong masamang intensyon ito sa Ate Miracle niya kaya naman minsan ay binabantayan niya ito. Napailing na lamang si Sky at nag-focus sa ginagawa niya habang si Zenaya ay pasensyosong nanonood kung paano siya magtrabaho. Ang mga mata nito ay nagsisimulang mabangis na sandaling makita nila ang video na kuha noong agad na kinlik ni Sky ang video. 3 minuto lamang ang limit kung kaya't agad na nagpaliwanag si Sky at dahil ilang taon nang nakalipas napakahirap ng store ang lahat ng copies nito. Putol na rin ang video sabalit kahit na papano ay okay pa rin to. Medyo malabo nga lang ang quality pero sakto lang na makita natin ang ginagawa ng mga tao. Okay lang as long as naayos mong CCTV footage at nahanap natin to. Ito ang silid kong nasa na-admit si Brian, sabi niya. Kaya agad na zinum yun ni Sky. Kitang-kita nilang lalaki na nakahiga sa kama. Nakatitig lamang to sa kisame na para bang malalim ang iniisip. Ang buhok nito ay medyo may kahabaan kung kaya't natatabunan nito ang kalahating mukha ng lalaki. Mataba rin ang lalaki na para bang pinabayaan nitong sarili sa kusina. Ibang-ibang lalaki kay Kendricks Ford. Si Kendricks ay magandang pangangatawan, hindi rin ganon ka-creepy gaya ni Brian at hindi mahabang buhok. Palangiti rin si Kendricks samantalang si Brian ay hindi. Hindi talaga ma-imagine ni Zenaya na si Kendricks at Brian ay iisa. Malayong-malayong dalawa sa isa't isa. Ate Miracle, tingnan mo, bulalas ni Sky at mazinum pa ang video. Kita nila na nakaupo si Brian, pinagsasampal nitong sariling muka at sinasabunutan din ng buhok. Nang makitang pagkain na sa mesa ay pinuntahan nito yun at mabilis na kinain na para bang hayop na gutom na gutom. Agad nang pinigilan ng nurse si Brian, ngunit patuloy lamang to sa pagkain. Hanggang siya inilagay nitong mga pagkain sa mukha at katawan na para bang ipinapahid yun ng binata. Seems like gustong paliguan ng mga nurse si Brian, ngunit ayaw nito kaya nagwala. Kaya pala dugyot tong tingnan. Sambit ni Sky habang gulat na nakatingin sa screen. Pilit na pinipigilan ng mga nurse ang lalaki subalit patuloy pa rin itong sinasaktan ng sarili. At talaga namang nakakatakot yung tingnan.
Ang ibang mga nurse sa loob ay mabilis na umalis upang humingi ng tulong sa iba. Sobrang lakas naman kasi ni Brian dahil sa laki at taba ng katawan nito. Mukhang baliw ng lalaking yan. Sinasaktan niyang sarili. Bakit? Tanong ni Sky kay Zenaya. Seryoso lamang na nakatingin si Zenaya sa screen. Tila ba pinag-aaralan ng galaw ni Brian? Base sa kanyang pag-uugali, tendency na meron tong emotional problem. Hirap ang lalaking express ang sariling emosyon kung kaya't ang ginagawa niya ay sinasaktan niyang sarili. Wala siyang ibang pagbubuntunan kundi kaya't sarili na lang niyang sinasaktan. Ginagawa niya to upang mas lumabas ang emosyon niya. Mukhang palagi itong ginagawa ng lalaki, sabi ni Sky habang pina-fast forward ang video ng lalaki. Mukhang hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, sabi ni Zenaya habang patuloy na pinapanood si Brian. Akala ko isa siyang manyak na lalaki at may masamang intensyon sa'yo noon. Grabe kung paano katignan ng lalaking yun. Nilipat ulit ni Sky sa susunod na video. Mabilis namang hinawakan ni Zenaya ang braso ni Sky. Ibalik mo sa kaninang video. Nang ibalik ni Zenaya ay kagad na bumungad ang mukha niya sa screen. Nakangiti niyang binati ang pasyenteng si Brian. Sa oras na yon, hindi naman napansin kung paano siya tinignan ni Brian. Ngunit na makita nila ngayon ng lalaki sa video ay kitang-kita nila kung anong ginagawa ng lalaki habang siya-check ni Zenaya ang lagay nito. Ang mga mata nito ay tutok na tutok lamang sa babae. Kitang-kita sa mga mata ng lalaking paghanga at pagnanasa. Biglang tumaas sa mga balahibo ni Zenaya sa oras na yon. Nakaramdam din siya ng takot kung kaya't napakuyom siya ng kamao. Ni minsan hindi niya napansin na ganito pala siya titigan ng lalaking ito. Hindi nga niya ma-imagine na pinagnanasaan siya ng lalaki. Nang matapos sa sinayang suriin ng lalaki, nakatingin pa rin si Brian hanggang sa makalabas siya. Sumilay ang mga ngiti nito sa labi sa kanatawan ng mahina hanggang sa biglang pinagsabunutan nito ang sarili na parabang nababaliw. Kitang-kita din doon kung paano himasin ng lalaki ang kanyang gitna hanggang sa mag-ejaculate to. Wala namang sabi-sabing in-exit ni Sky ang video. Dahek! Nakakatakot ang manyak na yun. Mas lalong kinabahan si Zenaya dahil doon. Ang lalaki yun napakamanyak. Shit, kapag nakita ko lang lalaki yun, puputulin kong ari niya at dudukutin ko rin ang mga mata niya at ipapakain ko pa sa buwaya. Sambit ni Sky, pulang-pulang mukha ng lalaki dahil sa sobrang galit. How dare him? Ang lakas ng apong niya na gawin niya sa'yo, Ate Miracle ko. Patuloy pa nito. Talagang nakaramdam si Zenaya ng panlalamig dahil siya nangyari. Hindi siya makapagsalita. Hindi man lang niya napansin na masama palang intensyon sa kanya ni Brian. Ngunit patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap dito. Kung alam niya lang italagang mumurahin niyang lalaki dahil sa sobrang kamanyakan. Huminga ng malalim si Zenaya at kinalma ang sarili. Hintayin mo lang, Sky. Malalaman ko rin kung nasan siya. Kapag nahanap ko siya, isabay tayo maghihiganti sa kanya. What a pervert! Ngunit alam mo na ba kung nasan siya? Tanong ni Sky sa babae. Alam kong nasa malapit na si Brian Abone at nakakasiguro ako doon. Kailangan ko lang muna siyang suriin. Meron na akong prospect but I need some proof. Gagawin ko lahat para mabunyag ang kanyang pagkatao. Napatango-tango si Sky. Sa bagay, kahit ano man ang tago ng isang tao ay mahanap at mamahanap pa rin to. Kahit na malaki ng pagbabago ni Brian Abone o kaya naman ay magpa-surgery pa to, makikilala pa rin natin ang lalaki sa ugali nito. Alam kong aabot sa puntong mabibisto natin ang lalaking yon. Kung totoo mang nasa paligid lang siya, baka isa sa mga bago mong nakilala si Brian Abone. Kung ganun, mag-iingat ka pa rin, Ate Miracle. Seryosong nakatingin si Sky sa screen kung saan nandoon si Brian Abone. Pilit na pinapakalma ng mga nurse ang lalaki subalit ayaw nitong kumalma. Napangisi na lamang si Zenaya. Kung si Kendricks Ford man si Brian Abone, kahit na sino pang lalaking ito, hanggat napatunayan niya na itong may sala kung bakit namatay ang kanyang lola at kung bakit na-aksidente rin ang kanyang asawa. Kahit na anong mangyari, kahit na anong pang dahilan nito, hindi niya ito mapapatawad. Gagawin niyang lahat upang mawalang lalaki sa mundo. Sa Anderson's Company. Boss, meron pong naghahanap sa'yo, magalang na sabi ni Jared nang makapasok to sa office ni Joaquin. Ang lalaki busy sa pagpipirma na sandamakmak ng mga papeles at kanina pang umaga niya yun ginagawa. Sinong bisita? Tanong ni Joaquin nang hindi malang nilingon ng lalaki at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi po kayo maniniwala pero ang dating prinsipe ng Spain, si Mr. Alexander Gomez Montecarlo, nihinto sa pagpirma si Joaquin sa kasumingkit na mga mata.
Ano raw ang kailangan? Sabi nila may i-discuss daw na collaboration project ang lalaki sa inyo. Mas kumunot pang noon ni Joaquin nang marinig ang sinabi ng assistant niya. Si Alexander, ang prinsipe ng Spain, bakit nga ba gustong makipag-collab to sa kanya out of the blue? Sobrang nakakapagtaka naman. Ano nga bang pinaplano nito? Naalala niya kinuha nitong XYZ account ng kanyang asawa at ngayon naman ay pinuntahan siya nito sa kumpanya para makipag-collaborate ng isang project? Mukhang may naamoy siyang hindi maganda. Papasukin mo siya, Jared. Napatango si Jared at mabilis na lumabas sa loob ng office ni Kit Joaquin. Ilang minutong nakalipas, bumalik ng lalaki na kasama si Alexander. Ang lalaki ay nakapustura, nakasuot ng suit at talagang ayos na ayos ang suot nito. Nahalata rin ang pagiging superior nito sa ibinibigay na aura nito sa mukha. Napangisi lamang si Alexander na makitang nakaupong lalaki sa harapan niya. Talaga nga namang hindi may kakailang kagandahang lalaki ni Kit Joaquin. Ang lalaki nga naman ay talagang nakakabighaning mga kababaihan. Tama ngang sinabi sa mga balitang nakikita niya sa telebisyon. Kinalma ni Alexander ang sarili at magalang na binating lalaki nakatingin lamang sa kanya. Mr. Anderson, pagpasensyahan mo na dahil agad akong bumisita sa kumpanya mo nang walang paabiso. Magandang umaga pala. Sandaling tinitigan ni Joaquin ang lalaking nakangiti na hindi man lang umabot sa tenga nito at alam ni Joaquin kung anong ibig sabihin nun. Hindi lang ang kooperasyon ng pakay nito, ngunit may malalim pang intensyon. Hindi naman siya isang taong hindi marespeto kung kaya't ngumiti rin siya sa lalaki. Binati rin ito. Mr. Monte Carlo, napadalaw ka. Ano ang iyong pakay? Maupo ka muna. Nilahad ni Joaquin ng kamay sa upuang nasa harap upang paupuin ang bisitang si Alexander. Nang makaupo si Alexander, ikaagad na nagtanong ulit si Joaquin. Ano nga bang pakay mo kung bakit ka nandito? What do you mean by collaboration project? Seryosong tanong ni Joaquin. Napaka-cross ng legs si Alexander kung kaya't kitang-kita sa harap nitong matingkad nitong branded na sapatos. Mukhang pareho tayo na ugali, Mr. Anderson. Ayaw na ayaw ko rin ang magpapaligoy-ligoy pa. Kahit na ngayon lamang tayo nagkita at gustuhin ko mang kilalanin ka ng lubusan. Subalit wala na akong time para doon at alam kong ikaw rin sa akin. Sa puntong ito, sasabihin kong pakay ko sa'yo. Napasandal si Joaquin sa kanyang suave chair habang nakatingin kay Alexander ng seryoso. Nangangahulugang handa siyang makinig sa sasabihin ng lalaki. Nabalitaan ko na umuusbong ng buong kamay nilaan sa Pilipinas kung kaya't gusto kong gumawa ng isang malaking real estate project sa buong Asia. At dito ko ipapatay yung kumpanyang yon sa Manila. Subalit may isa akong problema, ang lupa. Alam naman natin na marami kang lupa sa buong kamay nilaan at halos lahat na nakikita kong lugar ay pagmamay-ari mo't ng pamilyang Anderson. Kaya ako narito dahil gusto kong humingi ng pabor. Pwede mo ba akong bigyan ng isang malaking lote na pagtatayuan ng kumpanya ko? Huwag kang mag-alala, Mr. Anderson. Meron ka namang makukuhang sapat na shares kapag napagbigyan mo ko dito. Meron kang kikitain at ako rin. Hindi ba't magandang idea yon? Sandaling natahimik si Joaquin at malalim na nag-isip. He is really sure na malaki naman talagang kikitain niya. Si ipapagawang real estate na lalaki talagang nakakatempt itong kunin. Ngunit ang mga lote niya higit pa sa presyo ng mga gagastusin ni Alexander sa pagpapatayo ng real estate company sa Pilipinas. Nakakatempt ang offer mo, Mr. Monte Carlo. Ngunit alam naman natin kung magkano halaga ng mga lote ko dito. Sinabi mo na nga napakayaman ng kamay nilaan at umuusbong nito sa buong mundo. Sasabihin ko sa'yo, napakahalaga ng lupain ko at mas mahal pa ito sa gagastusin mo sa building mo. Hindi ako nagmamayabang pero yan ang totoo. Mr. Monte Carlo, siguro naman naintindihan mong pinupunto ko. After all, we are a businessman. Paano ko nga ba ibibigay sa yung lupain ko na hindi naman ako siguradong kikita ito? At isa pa nakapagtataka dahil ni minsan hindi ka nakipag-collaborate sa akin. I'm kinda surprised actually. Patuloy pa ni Joaquin. Inaasahan ni Alejandro ang sagot ni Joaquin kung kaya't napangiti lamang ang lalaki. Kung yan ang nasa isip mo ay wala na akong magagawa. Either I will give up or mas pilitin ka pa. Napataas ang kilay si Joaquin. But I can give up with the collaboration project. Pero gusto ko makipag-partner sa ginagawa mong entertainment ngayon. I can invest more than you want. Alam ko rin kasing makakakuha ko ng profit din doon. Sa tingin mo? Tanong ni Alexander sa lalaki.
Gustong umisi ni Joaquin subalit nanatili lamang siyang seryoso sa lalaki. Ang prinsipe ng Spain at ang kaisa-isang tagapagmana ng Monte Carlo Group of Companies ay talaga nga namang nakakahanga. Talagang pinaghandaan mo ang araw na to. Kung hindi nga naman ako pumayag sa unang deal mo, nag-isip ka pa talaga ng isang reserba? Natawa ng mahina si Alexander. Not one, but many. Sabi nga ng isang kasabihan, pareho ng mga taong hindi nabubuhay kapag hindi kumakain. Ganon din ng mga businessman. Hindi nabubuhay na hindi nagpo-profit. Balita ko you are not in real estate company and investing more money. Ang sabi mo noon may focus sa Spain. Anong nangyari? Bakit andito ka Mr. Monte Carlo? Tanong ni Joaquin. Hindi rin nakatakas sa tenga ng lalaking balitang yon. Talagang sinabi nito na magpo-focus to sa Spain at hindi na muna sa iba't ibang bansa. Isa pa, he's not into Philippines dahil nga sa nangyari sa asawa nitong Pinay. Mr. Monte Carlo, bukang hirap para sa akin na hindi ka pagdudahan na may masamang intensyon ka sa akin. Hindi napigilan ni Alexander na magulat sa sinabi ni Joaquin. Alam niya kung gaano ka-genius at galing ang lalaki sa negosyo ngunit hindi niya akalaing mababasa siya ng lalaki. Hirap siyang paniwalaan na kaagad nitong nakita ang tunay na pakay niya at wala itong paligoy-ligoy na sinasabi sa kanya. Talagang tinarget siya nito ng isahang kilos lang. Nang makita ni Alexander na kalmado lamang ang lalaki sa mga oras na yon ay talagang hindi niya mapigilang mapahanga dito. Ang lalaki nga talagang magaling at matalinong pangalan ng pamilyang Anderson na sikat bilang isang negosyante sa buong Asia at sa iba't ibang panig ng bansa. Sa bagay noon pa man, hinahangaan na rin niyang lalaki. Napakatalino nga talaga ni Mr. Kit Joaquin Anderson. Tumango-tango si Alejandro habang nakatingin sa lalaking kaharap, subalit mali ka nang naiisip. Hindi kita kalalabanin, in fact gusto ko talaga makipag-collab sa'yo. Yun lang, may offers, it's a win-win situation, right? Sumingkit ang mga mata ni Joaquin. Win-win situation? Hindi mo ba alam ng pamilyang Anderson ang pinakamakapangyarihan sa buong kamay nilaan? Tanong ni Joaquin sa lalaki. Bakit ko naman ibibigay sa yung lupain ko? At win-win situation, I can do triple of your real estate project, Mr. Monte Carlo. Hindi ko alam kung anong dahilan mo kung bakit ka nandito, subalit alam mo kung anong code ng pakipag-cooperate ng dalawang businessman, hindi ba? Pinapahalagahan natin ang salitang sinseridad at katapatan. Ngunit hindi ko yun makita-kita sa'yo. Isa lang ang nasa isip ni Alexander. Hindi nga talaga niya mapipilit ang lalaking ito. Nanatili lamang nakalmado si Alexander habang nakatingin kay Joaquin. Magsasalita pa sana siya ngunit narinig nilang tunog ng isang telepono. The call was not him but Joaquin. Nang silipin ng lalaki kung sinong tumatawag ay kitang-kita ni Alexander na lumambot ang ekspresyon. Nang lalaki kinuha naman ni Joaquin ang telepono at nakitang tumatawag ang kanyang asawang si Zenaya. Agad na sinagot niya ni Joaquin at kinalimutan ng kausap. Rinig na rinig ni Joaquin ang malambot na tinig ng asawa. Habi, anong ginagawa mo ngayon? Nang marinig ang boses ni Zenaya na pangiti ang lalaki. Magsasalita sana siya ngunit biglang nahagip ng kanyang paningin si Alexander. Mabilis nang pinindot ang intercom na nasa harapan upang kausapin si Jared. Jared, sunduin mo na si Mr. Monte Carlo, tapos na kaming mag-usap. Walang ekspresyon na tumingin si Alexander sa lalaki. Narinig din niyang pambabaeng boss na tumawag sa phone ni Joaquin. Na marinig niyang boss na yon ay para bang pamilyar yon sa kanya. Para bang narinig niya na yon kung saan. Hindi niya mapigilang mapakunot. Talagang iniisip kung saan niya nga ba narinig ang boses na yon. Ngunit ilang segundo lamang ang makalipas, inestorbo na kagad siya ng assistant ni Joaquin. Magalang tung yumuko siya kanya at nilahad ng kamay papunta sa labas ng pinto. Tumayo naman si Alexander at muling tinignan si Kit Joaquin. Mr. Anderson, pag-isipan mo ng mabuti ang deal ko sa'yo. Confident ako na tatanggapin mo ito in the future. Nang sabihin niya ng kagad na siyang lumabas ng office ng lalaki.